Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo sa nangyayari po about po sa ating politika sa ating bansa, lalo-lalo na po sa ating kaperahan mga kababayan, ang pera po ng mga Pilipino. Bago po tayo magkomentuhan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Ang kukomentuhan po natin mga katambay, siyempre po, ang mga attack dog po. Kailangan po natin na komentuhan din po ang mga attack dog, yung mga vlogger po na talagang napakarami po nila na hindi po sila bayaran. Pagka si Banat Bay po ang nagsabi mga katambay. Mga hindi po bayaran ito. At ito po ay parang mga kabayo. Wala pong nakikita kung hindi po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Mga Duterte po nakikita nito. At yung mga kaalyado po na sumusuporta pa sa mga Duterte ang nakikita po nito. Para po itong mga kabayo na may piring mga kababayan. At hindi po sila gago at lalong-lalong hindi po sila tangat bobo mga kababayan. Ito po mga komentuhan po natin. Ito po sinabing basag, fake news, si Digong sa mga senador. Talagang wala kamatayan po ito eh. Ito po yung mga nakarang araw. Yung isa naman po, PBBM hindi na nakatiis. Bumanat na sa mga Duterte at kaalyado. Yung isa naman po, Pangulong Duterte, kami ang tunay na mga Pilipino nagmamahal sa bayan. Yung isa naman po, plano nila Sara na bisto ni Paulo Ortega, mga tambay. Tapos yung isa naman po, ang sabi naman po, Malika Duterte, ayun naman daw po ang sinabi ni dating Senador Drilon. Pinagtanggol po si President Marcos at ang BICAM report ni dating Senador Drilon, mga katambay. At paikinggan din po natin yung sagot naman po na talagang hindi po nila ito itatapik sa kanilang mga channel. Ito pong yung sinasabi po ni BP Sara na nabuking na daw po. Siyempre po, ni BP Sara, matagal na po niya nabuking yun, mga tambay. At yung sinasabi po ni yung Office of the President, alam naman po natin hindi daw sila mananagot. At siyempre po, yung sinabi po ni dating Pangulong Duterte na 6 trillion ang budget, pero walang proyekto. Zero, mga katambay. Halos ang proyekto. Puro maintenance lang. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Dahil mahaba-haba po ang ating talakayan ngayon, mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin isa. Ito po ang umpisahan po natin taga Bicol, mga kababayan. Painggan po natin. Paano yan, mga DDS, saka si Digong, talagang na-confirm na fake news peddler mga kababayan si Digong, saka siyempre yung kanyang mga minions sa pagsasabi na may mga blankong items yung 2025 budget BICAM report. Tatlo ng mga, hindi tatlo, bali 4 ng mga senador ang nagsabi, mga kababayan, walang katotohanan. Wala silang nakita na blanco. Una, si Risa Ontiveros. Sumunod, mga kababayan, 3 pang mga senador, subali 4 na. Si Jigo Estrada, si Joel Villanueva, tapos si Win Gatchalian. Yan o. Yan mga tambay, 10 siya nakatutok at paniwalang-paniwala po sila. At paniwalang-paniwala po siya doon daw po sa mga senador na pumirma na wala raw po nakita. Kung hindi ka ba naman gago, tangat, bobo komento na inyong lingkod. Meron bang magnanakaw na umamin sa kasalanan niya? Di ba? Kahit pigain mo ang itlog niya, ng yag balls niya, hindi aamin sa iyan. Ganun po. Di ba? Meron po ba magnanakaw na umamin na nagnakaw siya? Di ba? Ginagawa mong tangat bobo, mga Pilipino. Huwag mo kaming bobohin. Gawin tanga. Aamin ba yan? Di ba? Kalokohan yun. Ito po, tingnan natin po ito isa. O ano naman po ang sinasabi naman po. Ito naman po isa. Si Secretary Bersamin naman daw. Halos na Executive Department, Office of the President ay nag-usap-usap na at kanilang tinalakay itong pinalalaki ng mga kampo ng anti-Marcos, lalo na mga Duterte, tungkol sa ating budget for 2025.
Kaya minabuti po nila na mag-usap-usap ang mga cabinet secretary, lead by Secretary Bersamin at Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management at Office ng Executive Secretary. At kanilang pinapaliwanag ito nga hong tungkol sa budget at napakahalaga po nito dahil nakasalalay dito ang ekonomiya at seguridad ng ating bansa. Pakinggan po natin ang pagpapaliwanag nitong sina Bersamin, Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman tungkol sa isong ito, yung budget na pinag-uusapan. Upang Ayan mga tambay, ay naman po kay Mike Abe, kanina po, si Dante Maravillas, sa mga senador po, siya umaasa at nagtitiwala. Ito naman po, si Mike Abe naman po, siyempre po, dito naman po sa mga gabinete mga katambay. Talagang puspuspusan po ang pagpapaliwanag at pagtatama po sa pinasabog po ng ating dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Siyempre, kailangan po nila ipagtanggol yan mga katambay. Kailangan po nila kasi kung totoo ang sinasabi ni Banat Bay, kailangan nila magtrabaho kung sila po iswelduhan, di ba? Kailangan nilang magtrabaho para po salagin mga katambay ang anomalya na pumuputok po ngayon. Ito naman po isa, PBBM hindi na nakatiis mga kababayan. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ay, nagsalita na po si si Presidente Bongbong Marcos na siguro hindi na makatiis. At ito nagsalita na itong ating presidente. At tila ba ito'y patama doon sa mga Duterte. Basahin ko pagkatapos ay pag-usapan natin. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, sinisiraan nila ako dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko. Wala palakasan. Kahit nakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Talaga lang, Hindi yan pamumulitika. Hustisya yan. Matapang Yan mga tambay doon naman po siya nakadepende sa pahayag naman po ng Presidente ng Pilipinas, ang Pangulong Marcos Jr. mga tambay. Napakatapang mga tambay. Sa kanyang gabinete, talagang wala po siya kinakatigan. Pagka mali ka, ay bibigyan ka po ng parusa mga tambay. Ibang klase. Meron po bang naparusahan? Yan po si Batang Maynila Toys mga tambay. Isa po ang padron mga tambay. Ito naman po isa. Yung isa naman po, Pangulong Duterte, kami ang tunay na mga Pilipino. Nagmamahal sa bayan mga tambay. Ito naman po. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato si Attorney Claire Castro. Today is January 26, 2025 at ang topic natin ay enrolled bill. Fast forward po Yan pinapakialaman. Ang nag-prevail talaga, as compared sa journal and enrolled bill, ang nag-prevail, ang tinitignang mabuti, di ba? Ang siyang mahalaga ay yung enrolled bill. Okay? Outside the enrolled bill, hindi yan pinapakialaman. Okay? At lalo na, sabi nga ng korte rito, hindi namin pwedeng pakialaman ang legislative process because of the principle of separation of powers. Tinake up natin yan kahapon. Okay? So, ito na. Nandito sila, Atty. Delgra, and the rest of the taga Davao. Meron naman marami kami ditong talagang totoong Pilipino. Nagmamahal sa bayan. Yun ang gusto kong take upin. Sabi niya, gagawa sila ng action. Pero sabi nga niya, mukhang hindi na kaya. Matagal daw siya, hindi na siya nag-practice. Pero itong mga tao, katulad ni Atty. Delgra, at mga taga Davao ay magsasagawa ng proper action on this. Okay? At marami daw din, sila daw ay mga Pilipino, tunay na Pilipino, na nagmamahal sa bayan. Diba? So, tingnan natin. So, meron bang moral authority itong si dating Pangulong Duterte para sabihin na parang minomonopolize lang nila na sila mga Filipino, sila ang mga tunay na Filipino at sila ang nagmamahal sa bayan. Siyempre, of course, we're talking about corruption here. Okay?
We're talking about anomalies. Ba? So, kapani-paniwala ba ang ipinaglalaban dating Pangulong Duterte ngayon laban sa di umanong korupsyon? Okay? Siyempre maganda naman mga kakri, lahat lumalaban against corruption. Kahit sino ka pa, kahit anong kulay mo, dapat talaga labanan ng korupsyon. Ba, dapat labanan ng korupsyon, lahat dapat ay para sa bayan, para sa mga Filipino. Ano mang kulay mo? Pero ang tanong kasi natin dito, si dating Pangulong Duterte pa ba ang siyang dapat na malakas ang loob magsabi na siya ay tunay na Filipino at siyang nagmamahal sa bayan? Okay? So, tingnan natin ito mga kaklira. Tingnan natin ito. Share ko lang. Okay. Ano kay... Yan mga tambay, si Atty. Claire ay nagdududa po, mga tambay. Nagdududa naman po siya sa dating Pangulong Duterte. Yung pagmamahal po sa bayan ng dating Pangulong Duterte. Lalo po sa pagsabi po at sa mga nakikita pong korupsyon na nakikita ng dating Pangulong Duterte ay pinagdududahan po ni Atty. Claire, mga katambay, ang pagiging makabayan po ni dating Pangulong Duterte. Ikumpara po natin sa kanya. Ano po ba pagiging makabayan naman po? Pagmamahal sa bayan ni Atty. Claire. Ikumpara mo po sa dating Pangulong Duterte. Nagtatanong lang po, attorney. Anong klase po kayo magmahal sa bayan, mga kababayan? Ito naman po. Nandun na po tayo sa nagmahal sa bayan. Isunod na naman po natin itong plano ni Sara na bisto daw ni Pauli Ortega, mga tambay. Ang nakabisto po, yung mga takot po magpa-drug test yata. Ang mga congressman na takot magpa-drug test at may issue po ngayon sa kanila about sa BICAM. Mga katambay, siya pa ngayon na nagmamalaki, mga kababayan, yung mga takot na takot magpa-drug test yata. Kaya pala kumikilos itong kampon ni Sara Duterte dahil gustong maibalik itong 2 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President. Kasi sa budget sa 2025, tanging 700 plus million lang ang nabigay sa Office of the Vice President. Kaya pala, itong sila Roque, itong sila Ungab, nanggagalaite. Kaya pala, panay silip dito sa budget, kahit wala naman problema yung GAA, sinisilipan nila, kahit BICAM report yung may problema, yung GAA yung sinisilip nila, para madeklarang void. Hindi ko lang kung paano madideklarang void yung 2025 budget na yan, and if ever, siguro nananaginip sila ng gising, once na madeklarang void yan, siguro, akala nila, babalik doon sa budget ni Inday noong 2024 na 2 bilyon. O ba? Yan kakopi yung lumulutang ngayon. Yan kakopi yung pinag-uusapan ngayon dahil ilang mambabatas, yan kanila yung mga binubulgar. Noon pa man, 3 days... Ayan, mga tambay, yan po ang vlog po ng dalawa po. In-upload po ito ni Alicia nila at si Kakopi po, mga tambay. Si Kakopi at si Alicia nila, mga tambay. Iyan daw po ay plano ni Inday Sara para daw po mabalik ang kanyang budget na 2 billion mahigit, mga tambay. Inakita nyo po planado raw po, mga kababayan. Kaya po sila gumagawa daw po ng issue o ingay na pinasabog po ang BICAM report, mga tambay. Ibang klase, no? Isunod naman po natin itong isa. Ito pong nagmamagaling naman po. Kay Drilon naman daw po, kay Drilon. Malika Duterte, Drilon. Itinama at pinagtanggol ang dati Drilon, dilaw na dilaw, mga kababayan. Mga nasishoot sa inidoro, mga tambay. Ang mga pinagkukuha po, nakatiwa-tiwala po pagdating kay Jared, mga tambay. Yung mga hindi pinagkakatiwala ng mga Pilipino. Alright, mga kutsero, nag-upload lang po, mga kababayan. Alright, mga kutsero, kahapon, in-interview itong si isang anti-Marcos. Nakakatawa lang kasi. Nakakatawa lang. Wala nang anti-Marcos ngayon. Siyempre, alam naman natin si Drilon is anti-Marcos, di ba? Alam naman natin yan. Kaibigan niya ng mga... As in, nasa liberal talaga siya. Partido, Liberal Party yan, LP yan, etc. So, tama lang natin. Sa bagong Pilipinas po ba, mayroon pa ba bang anti-Marcos? May liberal pa ba? May dilaw pa ba? May pink pa ba? Di mo ba? Ano sabi ni Vice President Sara Duterte? Magkakasama na sila ngayon lahat. Magkakasama na. Pati nga raw po mga kaliwang grupo, kasama na nila eh. Di ba? Sino paniniwala natin? Si Jared o ang Vice President, mga tambay? Kasi pati siya kasama na po siya.
yata nila matagal na mula nung pumutok ang issue na nagkakabayaran po sa social media sa mga vlogger. Nung pumutok, pinaputok ni Banat Bay, mga kababayan. Alam natin na anti-Marcos yan si Drilon. But, eto nga, nakita ko to kanina. Hindi lang po anti-Marcos dati yan. Anti-Duterte pa sila. Mga kababayan. Interview niya. Nagulat ako sa response niya dito sa Nagulat dito pa pala sa siya. issue nung Blanco pa rin. Doon pa rin tayo sa issue ng Blanco. Oo. Blanco. Hindi nila hahayaan mamatay to, mga kutsero. By the way, take note. Hindi ho nila hindi papayagan to ng mga DDS na mamamatay itong issue na to. Kasi ito lang ang kaisa-isang issue na meron silang pangtakip sa impeachment ni Sara. Talaga lang? So, ito yung kanilang pang-divert doon sa issue ng impeachment. Talaga lang? Ibang klase ka. Pero, mga kutsero, pag natuloy na yung impeachment, sigurado, wala na, tatabunan na to. Ganon? Wala na yan. Oo. Pag nangyari na yung impeachment, wala na, matatabunan na to. Oo. Lalo na, mga kutsero, yung kanilang mga, yung kanilang mga karakas. Diyos ko, ang baho ng karakas nyo dyan. Oo, kulang sa ligo ang karakas nyo Ayan, kulang daw po sa ligo ang karakas po ng mga sumusuporta po sa mga Duterte. At talagang pantakip lang daw po sa impeachment naman ng Vice President ang ginagawa po dito. At hindi raw po papatay ng issue. Wala po, ito po kasi hindi gago Hindi rin po ito bobo, hindi rin po ito tanga. At lalong hindi po ito bayaran, mga kababayan. Hindi po siya bayaran. Nakita nyo po, walang pagmamahal sa pera ng bayan. Wala siyang pakialam, mga tamay sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo sa natutuklasan po ng ating mga nanunungkulan katulad ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte sa ginagawa po sa ating kaperahan. Budget pa lang. Nakita nyo po ginagawa nila sa budget. Hindi nga po nagsasalita dyan ng mga congressman Nakita nyo po ba nagsalita dyan ng speaker, si Saldico at si Stella Kimbo, tumatakbo pa sa media? Nakakahiya naman. Ang sumasagot po, mga vlogger ang sumasagot para sa kanila. Ang sumasagot po, dahil hirap na hirap sila ipaliwanag, dahil first time nangyari po yan, hindi nangyari kay dating Pangulong Duterte na yan, na ginawa nila na blanco. Ang ginawa po nilang BICAM report, mga tambay. Blanco! Ang tanong ng taong bayan, sino ang naglagay doon sa mga blanco ng numero? Sino? Baka si Jarrett, mga tambay. Di kaya. At pinirmahan po ng Pangulong Marcos, wala ng blanco, mga tambay. Yun po ang pinaglalaban nila. Wala na raw pong blanco. Tingnan naman po natin, natuklasan naman po ni Vice President Sara Duterte. Kung paano po ginagawa nila sa pera. Ito po ay hindi po ito binabanatan ng mga bayarang vlogger po. Di umano, hindi po nila binabanatan ito. Yung natuklasan po ni Vice President na mismo siya ang nakatuklas. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon Sabi ni Saldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit mo ganito na ang GAB? O pagdating ng
Senate. Wala nangyari. Tingnan nyo. Oh, bakit ganito na? Pagdating ng BICAM. Oh, yan, Jared. Tinatanong ni Vice President, ano nangyari? Kumpleto po. Kumpleto ang gabinete sa finance. Tama, magsusuri. Bakit gano'n nangyari? Presidente ka. Presidente ka ng Pilipinas. Nagpapakabobo ka yata. Presidente ka. Di umano mga tambay. Nagpapakabobo. Hindi mo alam ang nangyayari sa ginagawa ng Kongreso. Iba ang version ng Kongreso, ng Senado. Pagdating sa BICAM, iba pa rin mga katambay. Ganon po katindi ngayon sa bagong Pilipinas. Kontrolado po. Pero pagdating po sa mga vlogger, hindi po nila titingnan yan. Hindi po nila titingnan yan. Kasi may nagbabayad po yata sa kanila. Bakit nila titingnan yan? Ito pa isa. Ito naman po sabi ni dating Pangulong Duterte. Dahil nagsalita po ang Vice President, pagsalitain din po natin ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pagsalitain po natin. Ito naman po ang sabi ng dating Pangulong Duterte. Para mayroon po ng... Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Ako, I have full faith kay Inday. Kaya niya yan. Anak ko yan eh. Kilala ko. Sir, may mga nag-comment na po sa social media na people power na lang daw po. Is it possible? Wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon. Gusto nila ipalabas na palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Yeah, wala pa nga audit eh. Gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Because according to her, sabi ni pasensya ka na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni Martin maging presidente. So, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Yun ang doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pangkapa-opera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Bakit nila pinakialaman? Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon.
Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5,000 kayo ngayon. Kita ko sa CCTV kagabi. Pera natin. Sus Maria Joseph Ginoo Romualdez. Oy. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang SESS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati yung retirement nila patayan. To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos, wala, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Kaya na ba yung kagkaso kay Trillanes after the Quadcom hearing? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng, kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Sinday? Ay, kahit kaligayan ng hindi impeach nila. What happened to your confidential fund, supposedly? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin ng confidential kung... Pero yun kasi yung issue na ginagawa. But you kept mum about it all along. Hindi, lahat yan sila, pati yan si Martin Romualdez, magbinawa ng bilyon yan. Buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos, pagkatapos, buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman to ni Trillanes, open your bank account. Makihati ka pa sa putang ng pera ko. Ang hindi ino-audit, Office of the President, pati Office of the Speaker. Military, wake up. Sir, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. silent. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ganun sa survey? Pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Yan mga kababayan, narinig po natin ang dating Pangulong Duterte. Nagtatanong po siya. Billions of money ang mga pinagkukuha po nila sa taong bayan. Lalong-lalo po GSIS, SSS. Di ba? At ang ang pag-ibig, mga tambay, GSIS, SSS,
PhilHealth, at pati po ang ating kagintuan, 25 tons of gold, billions of money, pero wala pong nakikita mga Pilipino kung saan po nila dinala. Kasi pati po ang Congress yata, hindi yata alam. Wala po silang pinahayag, report sa mga Pilipino kung saan po nila dinala o ginawang proyekto di umano ang ating kaperahan. Pero ang mga vlogger, mga tambay, nakita naman natin ang mga vlogger kung saan po nakatutok ang mga vlogger, mga kababayan. Ang tagapagtanggol pong mga vlogger. Katulad po, napakarami po yan. Merong taga Bicol, si Dante, di ba? Si Mike Abe, Dante Maravillas, si Mike Abe, si Alicia nila, may kakopi pa. May mga taga-Batang Maynila Toits pa yata. At lalong-lalo na po, yung abogado po yata yun, nagpapaka-abogado. Yung si Jared, nakita nyo po mga tambay. At lahat ng kanila pinagkakatiwalaan at pinagmamalaki pa mga tambay. Si dating Senador Drilon pa ang pinagmamalaki para paniwalaan po niya mga kababayan, ibang klase. Ang tanong po natin, bakit hindi nyo sagutin? Hinahamon nga po ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte, sagutin nyo. Ipakita nyo sa taong bayan ano ang ginagawa nyo sa kaperahan. Di po ba? Ano ang ginawa nyo sa pera ng bayan, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado? Ano ginawa nyo sa pera? Paano nyo ipapaliwanag sa taong bayan? Yung mga ginawa nyo, dapat nyo ipaliwanag, lalo yung ginawa nyo sa BICAM. Sino ang nagpuno doon sa mga blanco para sa pagdating sa GAA, pinirmahan ng Pangulong Marcos? Sino ang nagpuno? Napakaraming blanco. Sino ang naglagay? Sino nag-fill up? Ang mga vlogger po ba ang nag-fill up? Sila po ba naglagay ng mga bilyong-bilyong numero doon sa pinirmahan sa GAA ng ating budget 2025 ng Pangulong Marcos Jr.? Ang mga vlogger po ba, sa pangunguna po ba ni Jared, sila po ba pumirma? Sila po ba naglagay? Yan din ang tanong ng Vice President. Kung ano ang ginagawa nila sa pera natin magmula sa BICAM, di ba? Nakita po natin sa GAB, di ba? Hanggang sa pirmahan ng Pangulong Marcos, may mga anomalya po at napakahirap po yata nila ipaliwanag dahil dinadala lang po ng mga vlogger sa ibang issue, sa impeachment, sa ibang mga issue na sinungaling, fake news, napahiya, maraming pinagsasalita, kung sino-sino na kinukuha nilang magsasalita para ipagtanggol po sila. Di mo ba? Kaya po, napakarami na po ngayon mga kababayan. 2 tao lang po sila isang damukal po. Libo-libo po na tagapagtanggol po. Laban lang po sa mag-ama. Bata-batalyon po ang tagapagtanggol ng administrasyon, mga tambay. Meron pang kasama pa nila ang liberal, kulay pink, kulay yellow, at buong puwersa ng pula. At kasama pa raw po di umano ang puwersa ng Makabayang Black, CPP, NPA, NDF, mga tambay. Napakaraming puwersa. Meron pang mainstream media. Lalo sa social media, libo ang talagang ang kanilang enforcement diyan, di ba? Ang kalaban lang po ay 2 tao. Pero hirap na hirap pa rin po sila, Hirap na hirap sila ipagtanggol ang kanilang amo, mga katambay. Hirap na hirap po ito. Kahit sino na po. Meron pa pong enforcement silang kinuha, mga pare, mga madre. Di umano, mga tambay. Sinama na po nila ang simbahan katoliko, mga tambay, yata. Para po masabing mas katiwa-tiwala po sila at sila ang pinagkakatiwalaan ng Pilipino. At sinama na rin po nila ang puwersa ng mga survey company. Para po mapatunayan na sila pa rin ang talagang nangunguna at katiwa-tiwala po sa survey. Kasama na rin po yata nila di umano ang mga survey company, mga kabayan. Sa 2 tao lang po, 2 tao lang ang kalaban nila. Napakarami po nila. Pero hindi pa rin po nila makaya ang 2 tao kasi kumpleto sa dokumento. Napakarami pong dokumentong hawak
lalong-lalo ng Vice President, ang ginawa po nila sa kaperahan natin. Puro po anomalya. Ang First Lady, meron din pong hawak. Ang Vice President, pagdating po sa First Lady, lalong-lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado, sa mga senador, congressman, may hawak din po kung paano po nila ginagawa na kontrolin ang pera natin. Kumpleto po. May mga dokumento at papel na pwede ipakita ng Vice President. Kaya lang, wala pa nag-iimbestiga niyan. Maiimbestigahan lang yan, mga kabayan. Pag Pangulo na ang Vice President, napakarami pong makukulong. At marami rin pong di umano mag-aalisan, maglalayasan po ng Pilipinas, mga kabayan, itong mga ito. Dahil marami na po sila yatang naipon at pwede na rin po silang mawala at magbakasyon katulad po nung mayor. Di po ba yung mayor na taga Iloilo po yata yun, mga kabayan? Nagbakasyon po yun, 7 taon. Di ba? Bumalik lang po nung hindi na po presidente ang dating Pangulong Duterte. Mangyayari po yan, mga kababayan. Marami pong magbabakasyon. Maraming mawawala na mga politiko, mga katambay. Baka unang mawala, di umano, ang first family pag hindi na sila Pangulo, mga katambay. At ang speaker, ang tambaluslos na tinatawag ng Vice President at ang Saldico, nako po, palagay ko maninirahan po yan sa ibang bansa, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Sa dami po natuklasan na ginawa po sa ating kaperahan, natuklasan ng Vice President, ay nako po, marami, napakarami. Trillion, billions of money, mga tambay, ang ginawa po. Kaya, baka pati po mga vlogger, mga kababayan, ang mga vlogger na hindi bobo, tanga, gago, baka rin po mawala na rin po at magbakasyon din kasama po nila, mga kababayan. Itong mga vlogger na ito. Dahil nakaipon na rin po yata sila ng isang damukal na pera galing po sa atin. Galing po sa ating mga tax. Dahil meron nga po dyan, di ba? Mismo ang Senadora Amy Marcos, binigyan tayo ng Marites, di ba? 1 trillion pagpapabagsak po sa mga Duterte, lalo sa Vice President. Di ba? 1 trillion. Di ba? Kaya nga gigil na gigil po ngayon lahat. You know? Para lang po ma-twist nilang issue. Gagamitin po nila ang media, mga vlogger. Ngayon, tinutwist na po nila. Di ba? Ano sabi ng isang vlogger? Hindi raw po papatayin yung issue nito. Paano po papatayin ang issue na ito? Katulad po ng ginawa nila sa Bicam. Di ba? Blanco. Hindi po katanggap-tanggap yan. Pera ng Pilipino yan. Trilyon yan. Ang pinag-uusapan po dito, trilyon. Walang halos proyekto, sabi ni dating Pangulong Duterte. Walang proyekto halos ang bagong Pilipinas. Tapos ang laki ng budget. Bakit hindi ka magiging concerned dito kung saan nila dadalhin yan? Di po ba? Eto mga vlogger na ito, walang concern ito. Dahil kung totoo sinasabi ni Banat Bay, mga mukhang pera ito. Di ba? Ang nakikita lang nito, pera ng Pilipino na sumasapal sa mga pagmumukha nila. Na hindi po sila bayaran, lalong-lalong hindi po sila mga gago. Di ba? Hindi po sila gago at hindi po sila nagpapakabobo at nagpapakatanga. Itong mga vlogger na ito, mga bahay, hindi po sila ganon. Matitino po silang Pilipino. Matitino po silang mga Pilipino. At matitino po silang mga vlogger. Nakikita po nila, lalo-lalo po ang anomalya sa ating bansa. Kitang-kita po nila. Kaya nga po nakatutok lang sila sa mga Duterte dahil kitang-kita nila ang binabayad yata sa kanila. Di ba, mga kabayan? Kaya dito po, yan po. Sino po paniniwalaan natin, mga kabayan? Itong Vice President na may hawak na mga dokumento na mismo siya, na experience niya ang ginawa sa kanya at sa kanyang ahensya na hinawakan na DepEd, na talagang patong-patong ang ginawang pera na talagang dinagdagan nila overpriced, extraordinary, na hindi naman po proyekto at programa ng DepEd. Sa kanila mapupunta daw yung mga pera na yon. At ang dating Pangulong Duterte, may hawak din po siya kung paano po ginawa nila sa pera ng Pilipino. How many billions ang kinuha nila? Di ba? PhilHealth, SSS, GSIS at ang mga government bangko natin, mga tabay. Nakuhanan din po. Di ba? Pati ang ating ginto. Napakarami po. Sino po ngayon ang paniniwalaan natin, mga kababayan? Ang mga hawak ng dating Pangulong Duterte o ng Vice President o ito na mga vlogger na may abogado at nagpapaka-abogado, mga kababayan.
at mga sinasabi na katiwa-tiwalang mga senador na sila ang pumirma sa BICAM. Yung po ba paniniwala natin? At yung dating senador na sinasabing si Drilon, kisa sa Vice President na may mga dokumento, may mga resibo na hawak at nagpapatotoo ng mga anomalya na ginawa ng Kongreso at Senado. At ang dating presidente na may hawak din po at naka-record po ang pagkuha po ng how many billions sa pera ng Pilipino. Ang mga vlogger ang magsisira ng kredibilidad ng dating Pangulong Duterte. Sisiraan nila yung kredibilidad na may hawak silang mga patunay. Malabo na po yan, di ba? Kaya nga po natatawag nating mga gago, bobo, at nagpapakatanga na sila, di umano. Dahil po sa pakinabang yata. Ayon kay Banat Bay. Di po ba mga kababayan? Nakakalungkot lang. Kaya lang, may social media na po tayo. Kung walang social media at aasa lang tayo sa mainstream media, pwede po nilang maluko at magago at gawing bobo ang mga Pilipino. Kung mainstream media lang, meron tayo sa mundo. Pero may social media na. Di ba? Kumakalat ang ginagawa nila. Kumakalat sa buong mundo. Sa mga buo kung saan mundo o saan bansa manahan doon ng Pilipino, nakakarating na sa kanila ngayon ang information ng social media na ginagawa po ng mga politiko natin. Hindi katulad nung araw. Umaasa lang tayo sa radyo, sa telebisyon. Kayang-kaya po nilang bilugin ang ulo ng mga Pilipino. Ngayon, ang mabibilog na lang po nila ng mga Pilipino, ang kaya na lang po nilang bilugin ang ulo ng mga Pilipino, unang-una ay mga drug addict, mga kriminal, diba? Mga magnanakaw, mga smuggler, mga drug lord, yung mga CPP, NPA, NDF. Yan na lang po ang mabibilog nila, mga kabayan. Di umano, kasama pa ang mga mainstream media na nagpapabayad daw. At lalong-lalo po sa social media. Yung mga yan, mabibilog nila yan. Marami po silang binabayaran daw dyan. Kabayan. Di po ba? Kaya po, ang masasabi lang po ni Kamanong, nagpaagago na po yata sila. Nagpakatanga na po yata sila. At nagpakabobo na po sila yata, mga kababayan, dahil sa pera, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po. Huwag po nating tularan ang mga ganitong Pilipino, mga kabayan. Ang pera po, nawawala po yan. Hindi po natin madadala yan kung saan man tayo magpunta. Napakahirap po na galing po sa hindi magandang pamamaraan, mga kabayan. Kahit po piso, 5, kung meron pa man, kahit piso, never mong madala sa iyong hukay. Never, madadala mo lang sa hukay. Hanggang hukay lang ang pera mo. Pero, hindi mo madadala yan kung saan ka man pumunta. Di ba? Yung pera. Napakahirap po niyan. Ang balik po niyan, matindi po ang balik niyan, mga kababayan. Lalo po rito, pag mga vlogger natin, pwede pa kayo magbago, mga kababayan. Kaya lang, mahirap magbago, mga kababayan, dahil kung silaw ka sa kayamanan. Kung silaw ka sa pera, hindi mo naiintindihin na sumasama ka na. Di ba? Ganun lang po yun. Thank you po, mga kabayan, sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Konting tiis na lang po. At syempre po, ingat-ingat po tayo, mga kabayan. Grabe po ngayon nangyari sa atin. Talamak po ang droga, krimen, at mga holdapan, kidnapping sa ating bansa. Ingat-ingat po. At sagana na naman po ang ating bansa sa mga drogista, lalong-lalo sa ating mga barangay. Doble ingat po tayo, mga kabayan. Paalam po. Ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.